sabihin natin totoo, ako ay naging asawa ng kanyang biyanan. Kaya nagkasama kami ni Japper sa trabaho. Tapos hanggang sa nagkapalagayan kami ng loob. Nung una nga, takot sa akin si Japper. Binilay na kahit matatuyan, mabait yan. Ayun, hanggang sa nagkapalagayan kami ng loob ni Japper. Tanda mo pa ba ang una mong sinahod sa Ay, YouTube? tanda natin yan. Grabe, nung lakas. Unang sahod, 380,000. Sana all. May lakas pa sa akin nung unang sahod. Sa Kamuning. Magkano ang pagkakaalam mo? Kulang-kulang kalahating milyon yung may ginakaming. Wow. Minsan, ito, sabihin ko sa inyo dalawang vlogger lang na dito sa Bukana ang nagpasalamat sa akin. Dati, ang sabi, kung walang wasalak, walang Japper Sniper sa Bukana. Dahil ikaw daw ang dahilan, kaya nakarating ng Bukana si Japper Sniper. Totoo ba ito? Merong mga kumakalat na issue dito sa Bukana tungkol sa panloloko ng sponsor. Before, matagal na issue na to. Kung ikaw ang tatanungin ko, naniniwala ka ba na may mga Bukana vloggers na nangloloko ng mga sponsors? Kung tutulong ka, nasa puso mo. Hindi yung tutulong ka na hihingi ka ng kapalit. Kailangan pag tumulong ka, walang kapalit. Totoo ba na kaya hindi ka na sinasama ni Kuya Jeff sa vlog niya dahil naghiwalay kayo ni Miray? Lumakas ulit ang vlog. Isa pa rin ang gagawin ko. Yun at ayun pa rin, yung tumulong sa mga taong nangangailangan. Yun lagi ang gagawin ko. Ang tumulong at umiwas sa mga taong toxic. Yan, tulad ni RTBPX. Si RTBPX ang sumira sa akin. Lalo tayo ni RTBPX. Jeff, hanggat nandito ka sa Bukana, ito ang tatandaan mo. Hindi kita pababayaan. Hindi ka magagalaw dito. Ako muna magagalaw bago ikaw. Tandaan mo yan. Dahil ako nagdala sa'yo dito, ako mananagot sa iyo. What's up guys? Welcome back to my YouTube channel. It's your girl Kapakpak. And kung ito ang unang video na papanood mo sa aking channel, don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi ka updated sa aking mga bagong upload. And for today's vlog, may bago na naman tayong guest sa ating podcast or interview. So kasama natin ngayon si Kuya Madi Katigbak, also known as Wasalak! Alright, ready ka na ba, Kuya Madi? Ready na. Alright, parang hindi ka naman kinakabahan. Hindi naman. At saka bago natin umpisa ng inyong question and answer, ay isa mo na masabi ko, sana supportahan yung mga challenger. Yes. Ng, ano ba yun? Amihan, ano? Yes, Team Amihan. Team Amihan, Kapakpak, supportahan natin. At yes, sa lahat ng buong challenger, supportahan natin. Yan, yes. Abangan nyo, baka sakaling kami naman ang mga pasabak. You know? Ibalik nyo naman ang suporta sa akin. Yun. Pero gusto mo pasali sa challenge? Pwede naman. Kaya lang, tayo naman nakakaunawa. Edi sila muna. Alright. Saka meron naman tayo pinagkakita. Save the best for the last. Yan. Alright, ready ka na? Ready na. Alright, ready ka na ba, Kuya Madi? Ready na. First question, mga basics question muna ang unahin natin. First question, kamusta ka na and anong pinagkakaabalahan mo ngayon? Sa ngayon, ang pinagkakabalan ko ay nagtitinda ng merenda sa hapon, tapos sa gabi, nagre-referee. Kaya nang pinagkakabalan namin mag-asawa ngayon. Iyo, napakasipag! Kahit hindi nagbablog, araw-araw siya nagtitinda ng mga merenda, tsaka nagre-referee sa basketball. Alright, second question. Ito, kailan ka nagsimula mag-vlog o maging vlogger? Yan ang dapat yung hindi kalimutan sa inyong sarili. Iyo. Nag-umpisa ako mag-vlog August 21, 2021. 2020, pandemic days. Pandemic. Tapos na-monetize ako August 25. Wow, 4 days 2020. lang! Wow! Napakalakas naman po. Nag-umpisa ako mag-vlog kasi nung una, mahihayin ako. Ang nangyari sa akin, ako muna yung alam niyo, napapanood naman sa mga vlog ni Japper, na lagi akong kasama niya, ako taga-pamalingke. Hanggang sa ako'y sinabi ni Japper na, Mads, mag-vlog ka. Sabi ko, ako'y nahihiya. Mahihayin ako. Pero pinag-testing ako, tumesting ako ng isang vlog, 5 minutes. Umabot ng 50k views. Wow! Tapos kinabukasan, ang aking subscribers, 25,000. Wow! Napakalakas naman po! Kalakasan pa natin nun. Hindi pa tayo vlogger nun. Kaya ako nagpapasalamat pa rin. At hanggang ngayon, nakasuporta pa rin kayo sa akin. Alam ko nagbibideo lang mga ating kaibigan dyan. Yes. Yan, August 21, 2020. 2020, ako ay nag-umpisa mag-vlog. Tapos August 25, 2020, na-monetize ako. Ang
Ang galing, no? Tanda-tanda mo yung mismong date. Ayun ang huwag nyo makalilimutan. August yun, August. Oo, August. Nung nag-vlog ka, matagal ng vlogger si Kuya Jeff nun? Matagal na. Pero nung ako'y nag-vlog, nung nagkasama kami ni Japper, kasi nung una, magkasama kami ni Japper sa trabaho. Ang focus si Japper sa Facebook. Sa Facebook dati talaga malakas si Japper. Ako, pag uuwihan, ako hatid sundo. Susunduin ko yan. Pag luluwas, hatid ko. Hanggang sa yun, diretso pa rin siya sa Facebook. Pero yung pag-YouTube, meron na siyang YouTube dati. Kaya lang, hindi siya nakapokus doon sa Facebook siya nakapokus. Matanong ko lang kasi hindi ko nasimulan yung si Kuya Jeff tsaka ikaw. Sabi mo, magkasama kayo sa trabaho ni Kuya Jeff? Magkasama kami sa trabaho. Bilang driver? Si Jeff ay driver, family driver. Ako naman ay hardinero. Wow! Sa Maynila? Diyan, sa Tally Beach. Ah, sa Tally Beach. Ah, okay. Magkatrabaho pala sila ni Kuya Jeff. So, Pero- ngayon ko lang nalaman yun. Kaya kami nagkasama ni Jeff sa trabaho. Kasi yung mama niya, ito, sabihin natin totoo, ako ay naging asawa ng kanyang biyanan. Kaya nagkasama kami ni Japper sa trabaho. Tapos hanggang sa nagkapalagayan kami ng loob. Nung una nga, takot sa akin si Japper. Bakit Oh! naman? Nung pumunta ako sa, first time sumama ko kay Miray sa Tally Beach, nakita ni Japper, dami kong tato. Sabi sa mama niya, Mama, diamond tattoo niyan. Hanggang sa sinabi ni Miray na kahit may tattoo yan, mabait yan. Ayun, hanggang sa nagkapalagyan kami ng loob ni Japper. Kaya nga, ayun yung stigma sa mga Pilipino, no? Kapag maraming tato, iisipin agad masamang tao. Ganun talaga. Pero okay lang yan. Next question. Ayun nga, parang nabanggit mo na din. Ano or sino ang dahilan bakit ka nagsimula mag-vlog? Ayun nga, di ba nabanggit ko na kanina. Kaya ako'y pumasok sa larangan ng YouTube, gawa din ni Jeff, gawa ni Japper. Kasi pinursige niya ako na mag-vlog kaysa nga naman ako'y mag-refer lang. Tapos ginawa niya, yun, tinuruan niya ako. Tapos talagang pinursige niya ako. Sabi sa akin yun, Mads, mag-vlog ka, tuturuan kita. Ayun, hanggang sa naging vlogger tayo. Yun. Halos lahat naman siguro ng buka na vlogger, si Kuya Jeff ang dahilan kung bakit sila naging vlogger. So, ayan. Next question. Tanda mo pa ba ang una mong sinahod sa Ay, YouTube? tanda natin yan. Wow, kailan yan? Tanda Kailan? natin, Tanda mo din ang date. Unang date, December, January. Ilang taon na ba yung aking motor? So, yung motor ang unang ano mo, Ayun. sa sinahod mo. Ang unang sahod ko sa YouTube ay 380,000. Wow! Yan ang Sana sahod ko sa YouTube. all! Bale, sumahod ako sa YouTube. Nung dumating ang aking Grabe, no? pin, kasi dati, hindi mo lang pwedeng antayin yung pin. Basta makapag-apply ka lang sa binibigay sa ng YouTube, automatic, mga ilang linggo, dadating na sa yung sahod mo. Wow! Tanda ko na, January 3, dumating ang aking sahod. Kasi yung motor ko, January 6, ikinas ko. Wow, cash yung motor mo. Magkano yun? Yung motor? 72,000. Wow. So, dati ba, nung sumahod ka, sa ATM na yung pumapasok or Hindi. kinukuha pa din sa, Nung para Western? nung ako yung unang sumahod ako, sa bangko ko kinuha. Sa Metrobank. Tapos, saka nala ako ng ATM nung nakuha ko ng sahod ko. Grabe, nung lakas. Unang sahod, 380,000. Sana all. Mas may lakas pa sa akin nung unang sahod. Mas kamuning. Magkano ang pagkakala mo? Kulang-kulang kalahating milyon yung may ginakaming. Wow, grabe. Matanong ko lang, una mo sinahod 380,000. Nasundan pa ba ng may mas malaki doon or Meron. ka-level? Nung unang sahod ko ay 380,000. Tapos sobrang sahod, umabot ng 140. Grabe. Hanggang sa 100, hanggang sa 80, 70, ayun, hanggang sa pababa na. Pero at least, naranasan mo sumahod ng ganun kalaki. Kaya nga, ang iba mga YouTube, sasabihin, ang liit naman sinasahod ko. Hindi nila naisip, nung unang sahod nila, nakaranas na sila ng magandang sahod eh. Kailangan, kung gusto nilang gumanda ulit ang sahod nila, galingan nila ulit pag-vlog, ang content, para at least, yung mga minimiti nilang malalaking sahod, makuha ulit nila. Ganun yan, huwag kayong aasa na laging malaking sahod nyo.
Maging Ayun. maging practical, maging Yeah. pantay kayo, pantay. Kung anong dumating sa inyo, tanggapin nyo. Isa yun sa naging advantage ng pandemic days. Mm. Yung marami Yung- naging vlogger. So yeah, kaya din malakas yung mga views Views. yung nung pandemic kasi nga yung mga tao walang ginagawa, nasa bahay Nasa lang, bahay lang. nood-nood YouTube lang. So ayan. Swerte yung mga nagsimula mag-vlog ng Oh, pandemic swerte. days. Grabe. Kaya nung pandemic, dito sa amin, ang unang vlogger, di ba si Jet, tapos ako, si Kamuning, si Hansek, tsaka si Kabugay. Ayun yung mga unang Yan ang nag-vlog mga unang talaga vlogger dito. hanggang sa nagsunod-sunod na. Pero may minsan, ito sabihin ko na sa inyo dalawang vlogger lang na dito sa Bukana ang nagpasalamat sa akin. Oh, sa dami dito Bukana sa Bukana vlogger. May minsan wala akong nakalig na, Kuya Madi, salamat. Kundi dahil sa iyo, hindi makapunta dito si Japper. Pwede Hindi bang- kami magiging vlogger. Pwedeng matanong, bakit kailangan po nilang magpasalamat? Siyempre, siyempre, di ba ako nga nagdala kay Japper, eh paano kung di ko nadala dito si Japper, may isip kaya nilang mag-vlog sila. Oh. So, which lead to our next question. Meron ako nabasa sa comment dati, ang sabi, kung walang wasalak, walang Japper Sniper sa Bukana. Dahil ikaw daw ang dahilan, kaya nakarating ng Bukana si Japper Sniper. Totoo ba ito? Totoo ba ito or anong masasabi mo tungkol dito? Ito lang ang masasabi ko. Hindi porket walang wasalak, walang Japper. Hindi totoo yan. Timano naman si Japper, nung dinala ko dito, nag-YouTube na. At saka sa Facebook. Ang pagkakaibalaan, nung nadala ko siya dito, lalong lumakas ang kanyang YouTube channel kasi nag-fishing adventure. Kasi ayan ang unang sabi ko kay Japper. Unang dating niyan dito, na ako tinanong niyan kung may maghanap ka ng tutulungan dito. Yon, ang unang tinulungan namin ay si Kuya Guido. Tapos sumunod niyan, sunod-sunod na hanggang sa nag-pandemic. Bago sabihin nila na pagka malakas ang pagkasama ko ni Japper, malakas ang views. Oo nga, malakas ako. Pag ako kasama ni Japper, malakas ang views kasi nung umpisa pa lang kami na magkasama. Nung umpisa pa lang kami na magkasama. Siyempre, ako laging hinahanap ng mga kilala na naming mga viewers, mga followers, kilala namin. Minsan, kaya minsan hindi ako nakakasama kay Japper. Siyempre, may sarili na kaming, tulad yan, walay na kami ng kanyang biyanan. Meron na akong asawa. Busy na ako sa aking mga pinagkakabalan. Kaya, minsan na lang, pagka gusto ni Japper na makasama ko, kinachat lang ako ni Japper, pinapapunta ko sa kanila. Pagka gagawa siya ng content, kasama ko, Mads, punta ka dito. Automatic, pag-chat ni Japper, punta na agad ako. So, ayun yung unang content ni Kuya Jeff, fishing adventure. So, ayun nga yung next question natin. Kuya nga, di ba? Ano muna? Hintay mo muna akong tanong. Joke lang. Kasi, pina-scan ko yung mga tanong kung okay lang sa kanya. Pero hindi naman niya lahat nabasa. Tsaka hindi scripted yung mga sagot niya. Ngayon ko lang pinakita sa kanya. Tapos hindi niya talaga pinaghandaan itong mga isasagot niya. So, ang next question natin, napapansin ko lang sa mga vlog ni Japper Sniper, pag ikaw ang kasama o kahit makasama ka lang na ilang minuto sa vlog niya, mas malakas ang views kesa sa ibang vlog niya na hindi ka kasama. Sa totoo lang, sa ngayon, mas malaki ang views ni Japper Sniper pag ikaw ang kasama. Kesa kasama niya si Louie. Wow! Ibig sabihin, malakas ka talaga. Pero bakit pag nag-upload ka sa channel mo, wala kang views? Paano may ipapaliwanag to? Yun ang hindi natin maipaliwanag. Hindi, kasi nasanay na kasi yung mga tao na kami lagi magkasama ni Japper. Pero sa akin, kahit ako nag-upload mga video, kahit mababang aking views, okay lang. Kasi nasanay na tayo. At saka hindi man natin hinahangad yung malaking views. Ang hinahangad natin, yung marami tayong maging kaibigan. Yan. So, ayun, pwede ko bang itanong kung bakit, nagbablog ka pa ba? Nagbablog tayo. Nagbablog ka pa, pero madalang na. Madalang na kasi busy nga ako sa pagtitinda at saka pag-refill. Yun, pa-live na lang ako. So, ayan, next question. Merong mga kumakalat na issue dito sa Bukana tungkol sa panloloko ng sponsor. Before, matagal na issue na to. Kung ikaw ang tatanungin ko, naniniwala ka ba na may mga Bukana vloggers na nangloloko ng mga sponsors? Napatawa ka! Yan! Sa ganyang issue,
alam niyo naman, ako'y bihira na pumunta din sa aming lugar din sa Mali-Mali Street. Kaya ako'y walang alam sa mga ganyan. Meron ako naalaman pero hindi ko sure kung totoo. Hindi ko sure kung totoo, pero may madidinig akong ganyan na mga nanloloko ng sponsor. Pero sa akin, hindi ako naniniwala kasi hindi ko naman sila nakikita. Kasi bihira naman ako pumunta dito sa akin dating bahay, sa Mali-Mali Street. Tapos pag papasok lang ako sa mga vlog, pupunta lang ako dito, magtitinda ng merinda. Yun lang, pag may order, dadalhin ko lang. Pero yung ganyang mga issue na sa panloloko ng sponsor, huwag nyo na ulitin. Pinapaalala ko, mahirap pumanap ng sponsor. Pinapaalala ko sa inyo. At mahirap maghanap ng taong magtitiwala sa atin. Kaya yung mga mukha na vlogger, hinay-hinay lang kayo. At ang mas magandang gawin nyo, tumulong kayo. Tumulong kayo. Blessings. Share yung blessing, hindi yung sarili nyo lang inaatupag nyo. Tulong. Kung kayo tutulong, maghingi ka sa sponsor, itulong nyo, matutuwa pa yung sponsor niyan. Pero hihingi ka ng pera sa sponsor para sa sarili nyo. Ako, hindi ako sampalataya sa inyo. Kung ang hinihingi yung sponsor ay tinutulong nyo, sampalataya ako sa inyo, tutulungan pa kayo. Ayun. So, next question. So, may alam ka pero ayaw mo nalang magbanggit kasi hindi mo sure. Hindi ko sure. Yan. Mahirap magsalita. Baka mamaya hindi pala totoo. Ikaw pa babash. Makasuha pa tayo. Makasuhan pa, oo nga. So, yan. May alam siya pero hindi siya sure. Hindi siya sigurado kung totoo. So, yan. Next question. Ano ang nabago sa buhay mo simula nung nag-vlog ka? Ayun, ang nabago sa buhay ko simula nung ako nag-vlog. Yun, nagkaroon ako ng maraming kaibigan, kahit mga hindi natin kakilala. Sa atin, idol tayo. Tapos, ang bahay na, nung ako ang bahay namin, ang bahay ng nanay ko, napagawa ko. Nagkaroon ako ng sariling motor. Tapos, yung iba tinutulong ko rin. Pero yung pagtulong ko, hindi ko na binablog. Kasi sarili kong pera man pinutulong ko, hindi man galing sa sponsor. Kung galing sa sponsor, pwede natin i-vlog. Pero pag sarili natin pera, kahit hindi na yung vlog, baka sabihin pa ng ibang mga basher natin dyan, pinagmamayabang mo lang, kaya pa pera mo. Kung tutulong ka, nasa puso mo. Hindi yung tutulong ka na hihingi ka ng kapalit. Kailangan pag tumulong ka, walang kapalit. Yes. Alright. Next question. Sa tingin mo, ano talaga, alam mo naman na mahina na yung views mo ngayon, di ba? So, sa tingin mo, ano talaga ang tunay na dahilan ng iyong pagbagsak ng views? At ano kaya sa tingin mo ang paraan para makabangon ulit ang channel mo? Yan. Sa ganyang katanungan, sabi mo, bakit bumagsak, ano dahilan kung bakit bumagsak ang views? Isa lang dahilan yan. Kasi malayo na ako kay Japper. Kung sa tutusin, kung gusto kong lumaki ulit ang views ko, pwede ako lumapit kay Japper, pwede ulit ako magpatulong. Pero minsan, isa lang na sinaisip ko at sa puso, yung sinabi ng ating idol Japper Sniper. Pag natulungan na kita, ikaw na ang bahala sa views mo, ikaw na ang bahala, manap ng mga followers mo. Kaya yun, nagtitiis tayong mababang views. Pasalamat tayo, pag tataas, bababa, tataas. Ganyan lang naman, baba, taas, baba, taas. Pero yung pag-vlog, hindi ko pa rin iiwanan. Yes. Ang malaga, hindi ka sumusuko. Wow! Laban lang. Yeah, aminin naman natin talaga, kapag kasama si Kuya Jeff or si Japper Sniper sa ating vlog, talagang tumataas yung views, di ba? So, ayun. So, ang sa tingin niya, kaya bumaba kanyang views kasi hindi na siya sumasama madalas kay Kuya Jeff sa mga vlog. Hindi na siya lumalapit, hindi na siya dumidikit. So, ayan. Sabi nila, next question, sabi nila, nag-umpisang bumaba ang iyong mga views noong hindi ka na sinasamahan ni Japper sa mga content mo, hanggang sa bumagsak na ng tuluyan. Totoo ba na kaya hindi ka na sinasama ni Kuya Jeff sa vlog niya dahil naghiwalay kayo ni Miray, ni Ate Miray? Sa ganyang katanungan, hindi man issue yung paghihiwalay namin ni Miray. Hindi issue yung paghihiwalay namin ni Miray, kaya bumaba ang views ko. Ang sa akin nga lang, sinunod ko lang yung payo ni Japper. Kahit kami hiwalay ni Miray, pwede mo na akong pumunta kay Japper. Kasi magkaibigan kami ni Japper. Sinasabi ko sa kanila, kami ni Japper, hindi nyo mapaghiwalay hanggat nandito si Japper. So, pwede ko bang itanong, curious lang ako,
May kinalaman ba ang pag-iwas ni Kuya Japper sa'yo sa hiwalayan yun ni Ate Miray? Walang kinalalaman yung pag-iwas sa amin, Japper. Hindi man, kung sa totoo, hindi man naiwas sa amin si Japper. Ako lang talagang ginapunta. Di ba sinabi ko kanina, pag kailangan ng jet, sinachat niya ako. Automatic napunta ako. So masasabi mo pa rin ba na solid pa rin kayo ni Kuya Jeff? Solid pa din yung pagkakaibigan niyo? Solid pa rin kami, solid. Alright. Malapit-lapit na tayong matapos. Yung mga marites dyan, hello. So, second to the last question, if you have been given a chance na bumalik nung kalakasan mo sa pagbablog, ano ang gagawin mo or hindi mo gagawin? Pagkababalik ang aking, yung pag lumakas ulit ang vlog, isa pa rin ang gagawin ko. Yun at ayun pa rin, yung tumulong sa mga taong nangangailangan. Ayun na yun pa rin. Hindi magbabago, hindi mawala sa akin ng pagtulong. Kahit nga ngayon, kahit hindi tayo nakaka-sahod, natulong pa rin tayo. Sarili natin pera. Nag-iipon ako. Pagka may sahod ako sa pagre-referee, nagtatabi ako ng tulong. Kasi hindi na pwedeng basta-basta nang humingi ng tulong sa ibang tao, sa mga kaibigan natin. Automatic pag may humingi sa akin, hanggat kaya natin, kaya ng bulsa, tulong agad ako. Kaya yung pag umangat tuloy aking views, pag umangat tuloy aking channel, basta, yun lagi ang gagawin ko. Ang tumulong at umiwas sa mga taong toxic. Yan, tulad ni LTBPS. Yeah! Nagbanggit na, nag-drop name na. Hindi, kasi pero siya, ang laki na tinulong ka dyan kay LTBPS. Kasi ginamit ka niya sa mga views. Tapos, nung lumakas ng kanyang views, umalis siya dito sa Bukana. Lumipat ng kanilang probinsya. Nung mahina ng views, ginamit ako para mapalakas ang kanilang content. Eh, hindi ka man sinasagot. Akalata niya, papatulang ko siya. Ulol siya. So, matanong ko lang, hindi ko kasi kilala yun eh. So, taga dito siya? Hindi siya taga rito. Bisaya ba siya? Pero napunta siya dito dati? Napunta. Alam mo, lahat ng napunta ditong vlogger na gustong pumunta kay Jet, ako unang pinupuntahan. Ikaw ang tulay. Ako unang pinupuntahan. Lahat ng mga pumunta ditong vlogger, sa akin muna nalapit bago kay Japper. So yun, nabanggit mo nga na kung babalik ka nung kalakasan mo sa views, ayun pa din ang gagawin mo, tutulong ka pa din. So, ano naman ang hindi mo gagawin? Yun nga, yung umiwas sa mga toxic na kaibigan. Paano mo nasabing toxic? Kasi Pwede mo po bang ipaliwanag? Ayun sa mga manggagamit na tao, ayun ang ating iwasan. Ako pala kaibigan ako, madali akong kaibigan. Kahit hindi ko pa masyadong kilala, tinitingnan ko lang sa usapan namin, mata sa mata. Ayun, pero minsan, ang mga kaibigan, ang hirap din hanapin. Yes, mahirap pumanap ng totoong kaibigan. Kaya naloko tayo ni LTBPS. Nadala tayo sa kanyang matatamis sa salita. So, ayun. Yun naman hanga ako kay Kuya Madi. So, tumutulong daw siya behind the camera kahit walang vlog. Alright. So, ayun. Masarap talaga sa puso na tumutulong ka, lalo na yung bukal, hindi ka humihingi ng kapalit. So, tsaka nung chinat ko si Kuya Madi, sabi niya agad, sige, para sa challenge. Basta nandito lang si Kuya Madi para sa inyong mga Bukana vloggers, sabi ni Kuya Madi. Nandito lang ako, hanggang tumulong sa mga taga-Bukana. Kahit kaninong vlogger, basta kaibigan natin. Tutulong tayo. Yes. Ayun naman ang kailang ang nangarin nila yung tulungan sa bawat isa. Tulungan. Matanong ko lang pala, bakit wasalak? Yung wasalak, ang ibig sabihin ng wasalak kasi sinasabi niya wasalak sa wasaalak. Hindi po totoo yun. Kasi ako hindi ako mag-iinom. Ang wasalak ay yung pangsalak ng bangka, yung preno. Yung nilalaglag sa tubig. Kaya lang ginawang wasalak. Pag bumabanggit, pagka may nasa loob ni Japper, pag sinabing tidedeng, agad ako matik, wasalak! Yon, kaya tinawag kaming wasalak tidedeng. Yun, lalong combine lago namin yun, wasalak tidedeng. Naging ano din yun ni Kuya Jeff, tidedeng. Tapos siya, wasalak. Bangka niya, ako wasalak siya tidedeng. Alright! Last message to your supporters. Yung mga sumusuporta pa din sa'yo kahit hindi ka na nag-vlog. Yun, ang message ko lang sa mga sumusuporta sa akin, maraming salamat. Kahit ako'y bihira ng mag-vlog, nandiyan pa rin kayo pag magla-live ako.
nandiyan pa rin kayo, nasuporta pa rin. Alam ko namang hindi nyo rin ako makakalimutan. Talagang ako nagpapasalamat, nakakilala ko kayo, naging bahagi kayo ng aking vlog, ng aking channel, naging bahagi kayo ng buhay ko. Kaya nagpapasalamat ako kay Lord sa inyo, sa buong Soward family, sa lahat ng mga tumulong. Nagpapasalamat ako. Kaya ang isa ko lang paalala sa inyo, sa mga sponsor dyan, ito sa mga sponsor, isang paalala ko lang sa inyo, pag kayo magbibigay ng sponsor, kailangan kontakin nyo, kausapin nyo, i-video call nyo. Huwag kayong basta-basta magpapadala kasi dyan tayo naloloko. May mga scammer ngayon, kahit mga vlogger, may mga scammer. Tandaan yan, sabihin, ito, gagamitin ng mga pangalan ng ibang tao. Isa lang sabi ko, bago kayo magpadala ng pera, kontakin nyo, video call nyo, para hindi kayo maloko. Kasi kawawa yung taong kakilala mo, tapos hindi pala siyang gumawa, papagbintangan mo. Ito man nangyari sa akin yan. Yung apat na sponsor, nagpadala daw sa amin. Sabi ni Japper, nagpadala daw sa amin. Pero hindi naman wala naman kami natatanggap na pera. Ang sinasabi niya, ang katwiran namin ni Japper, dapat kinontak niyo muna kami o binidyo call. Ginamit yung pangalan niyo. Para mapatunayan na kami talaga ang pinagbigyan niyo ng pera. Ayun, hanggang sa humingi ng pasyon sa amin yung nagpadalang sponsor. Pero ngayon wala na yun. Napagbintangan nga man kami, pero siguro sa dala siguro ng sponsor, akalata kami, iba naman ang gumamit. Kaya wala na yun. Okay na yun. Nagalit sa inyo yung sponsor? Hindi man siya nagalit. Minesis lang kami. So may nanghingi ng tulong tapos ginamit yung pangalan nyo. Alright. So, may message ka ba kay Kuya Jeff? Ay, ito lang may message kay Jeff. Maraming salamat sa lahat-lahat, sa pagtulong mo sa akin, sa pamilya ko. Hindi lang sa ibang tao, buod na sa mas malaking tulong yun sa pamilya ko. Angkan ko, ang mga pamangkin ko, nakaahon sa kahirapan. Nakamit nila yung mga gusto nila sa buhay. Kahit na kapiranggot lang, pero naging masaya ako at natulungan mo sila ng napakalaki. At sa akin naman, nagpapasalamat ako sa iyo kasi naging bahagi ka din ng buhay ko, natulungan mo ako. Ika nga, di ba, sabi may kasabihan, give and take tayo. Tulungan tayo sa bawat isa. Kaya Jeff, hanggat nandito ka sa Bukana, ito ang tatandaan mo. Hindi kita pababayaan. Hindi ka magagalaw dito, ako muna magagalaw bago ikaw. Tanda mo yan. Dahil ako nagdala sa'yo dito, ako mananagot sa iyo. Alam kong kaya mo din. Pero pagka nandyan na tayo, nandito lang ako. Lagi nakasuporta at laging handang tumulong sa iyo. Tanda mo, Jeff. Love you. Alright, napakaganda naman nito. Alright, napakaganda naman makapagdamdaming sagot kay Kuya Jeff. Ay, makakapagdamdaming mensahe kay Kuya Jeff. So marami naman talaga natulungan si Kuya Jeff and isa siya talaga sa mga bumago sa buhay ng mga Bukana vloggers. Alright. So last na, message to your bashers if meron man. Uy, sa basher, napakadaming natin basher dyan. Simula nung naging bird yung isyong scam, ang dami kong, at sinasabi ko sa inyo, ang dami kong basher. Pero ini-ignore ko lang kasi ika nga sabi ni Jeff, dagdag views yan. Yes. Pero nung ako na-interview ni Japper, dahil dyan sa pag-i-scam na yan, lahat ng basher ko nawala. Kasi napatunayan natin na malinis ang ating pagkatao. Yan, salamat nga pala sa pag-interview sa akin ni Japper ngayon. Kasi kung sa tutusin talaga, ayaw kong sumagot sa mga ganyang issue. Yung sa nag-scam ng mga sponsor, ayaw kong sumagot kasi ang Panginoon naman na may alam yan eh. Yes, tama. Siya na lang makakasagot niyan sa ating sarili kung talagang tayo may ginawang kalokohan. Pero yan, na-interview tayo ni Jeff, nakausap na. Talagang si RTD talaga ang may kasalanan lahat, hindi si Wasalak. Siya nagpalala. Oo. Kaya si Wasalak, hanggang sa ngayon, wala nang basher. Pag magla-live ako, wala na. Pagka mag-upload ako, wala na. Meron namang isa, pero siya pa rin yun. Si RTD PX pa rin yun.
Kaya tulad niya, self-TDPH, ito mo, sa kalokohan niya, nawala rin yung channel. Kasi hindi siya naging parehas. Mapaglamang siya sa kapwa. Yes. Di, siya nawala. Alright, so ayan. Tapos na! Okay na. Muntikan ka na bang umiyak? Hindi Tignan. naman. Hindi, kanina. Pinipigil ko lang. Hindi, pinipigil ko lang kaninang lumuha. Kasi talaga ako sa tutusin, napakababaw ng luha ko. Lalo't abot sa family ko, napakababa ng luha ko. Yung sabi ko kaninang pagtulong ni Japper sa pamilya ko, ay dun, pinigil ko lang talagang gusto lumuha, gusto pumatak ng luha ko. Pinigil ko lang. Alright. Kasi wala, ganyan si Wasala kay malabot ang puso. Pero Alright. yan, huwag natin kalimutan supportahan si Kapakpak. Yes, Sa aming challenge. maraming salamat kay Kuya Madi sa pagpayag. Tapos kahit hindi na siya kasali sa challenge, supportahan po natin. Tapos supportahan yung aking mga tinda. Yes. Bilot, pitche-pitche, palitaw, ubas, Dami! pastillas, graham-ball, macaroni salad, chicken mayo salad, buko salad, lahat ng pagkakitaan Lahat ng supportahan. pwedeng Oo. itinda, tinitinda niya guys. And then tayo sa taga dito, hindi makawala. Sino? Boss Toto, Tato. Si Boss Boss Tato. Sabi ko daw babatiin. Alright guys, kung gusto niyo umorder kay Wasalak ng mga paninda, message nyo lang siya sa kanyang Facebook account, Madi Rosales Katigbak. Ay, Madi Rosales Katigbak. Yan. Ay, Alright! salamat sa pag-interview. Maraming salamat din, Kuya Madi. Sana tuloy-tuloy ang iyong, sana makagraduate ka sa challenge. Alright, thank you so much. Kahit hindi makagraduate, basta malaga, nagampanan natin yung... Hindi sumuko. Susuka pero di susuko. Nagampanan natin yung inano ni Charles Japper. Ubas! Oh, meron! Uy, bumili ako kay 5 Kuya kilo. Madi ng ubas, 5 kilos. Wala. Aba, ikaw naman sabi sa akin, Kuya Madi, sa ilog tayo ha. Aba, takot ko. Sabi, baka pagkatapos yung interview, tapon niyo ako sa ilog. Kaya nga, sabi ni Kuya Madi, bakit sa ilog pa? Baka itapon niyo ako sa ilog kapag tapos sa interview. Yun, maraming salamat sana. At Maraming salamat kay Kuya Madi sa pagpayag. Baka may sponsor dyan sa daliri ko. Padugtungan nyo na. Pwede bang may tanong na paano yan? Natagato, Oh. 7 taon pa lang ako, Ah. nagtatalo pa ako ng nyog. So bata ka pa niyan. Pagbukas ko, tumalbog yung itak. Pagtalbog dito, tumama. Usli ang buto nito. Kaya hindi dinikit kasi hindi pantay ang kuko, kaya nilagari na lang. Kaya ito ay 40 years na ang daliri ko. 7 taon ako. Alright, so yan, nasagot na ni Kuya Madi ang ating mga katanungan. Maraming salamat ulit kay Kuya Madi. And Okay. yan, dito na lang natin tatapusin ang ating vlog. Abangan nyo ang next i-interview natin, si Boss Tato! Si Gustatos, kilala ko yun. Kilala mo yun? Oo. Ayun ba yung order sa'yo? Yun, nabili sa akin yun. Gustatos, supportan din natin pagka siya pa sa akin yung challenge. Gustatos, may papayo ko lang sa iyo. Tuloy-tuloy lang. Nandiyan na yan, naumpisa mo na, huwag kang susuko. Yes. At huwag kang susuko bumili na kayo mga paninda. Tandaan mo yan. Alright guys, hanggang dito na lang ang vlog. Bye-bye! Thank you for watching! Alright, thank you Kuya Madi!